Good morning po sa ating lahat. Happy ba ang lahat? Malungkot. Kaya sabi ko, gusto ko happy ka dahil nandito kami. Salamat sa Panginoon. Bago ko po ako ay mag-umpisa, samahan ako sa panalangin. Ama ng Diyos, ng kapahiran sa lahat. Lord, samahan mo ko, Panginoon. Itago mo ko sa likod ng Panginoon. Lord, gabayan mo ko, Panginoon. Pagunahan mo ko, Panginoon. Wala akong magawa. Lord, kung wala ka. Kaya Lord, sa umaga ito, hindi ko yung pasensya. Ako po ay magbabahagi, Panginoon, yung salita. Samahan mo ko, Panginoon. Ikaw, Lord, ang manguna sa akin, gabay at patubay. Lalong-lalo, Panginoon, bigyan mo ko ng fresh anointing wisdom, Panginoon, at mula sa iyo. Salamat, Panginoon. Salamat, O God. Ito ay ginagaling ko. Papunin ko salamat sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Magandang umaga ulit sa ating lahat. So, kuha mo na ako ng mga-apat na mata. Dahil hindi ko pinag-uwi. Walang apat. So, ang ating tatalakayin or ibabahagi ko sa inyo. Ang 5 katotohanan na dapat mong malaman sa kalagayan ng tao na kinubibilangan natin. Hallelujah. Yun ang ating topic ngayon. Pag-uusapan at ibabahagi ko sa inyo. 5 katotohanan na dapat mong malaman sa kalagayan ng tao. Ano ang ating mga kanya-kanyang kalagayan ng bawat isa? Marami tayong dapat yan sa kalagayan ng tao ng kinabibilangan natin. Ang una, lahat ng tao ay makasalanan. Yun po. Inaksip po natin yun. Lahat tayo ay hindi perfecto. Lahat tayo ay makasalanan. Walang hindi makasalanan ang sanlibutan. Dahil pabasa natin dito sa Roma 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Tignan, nagkasala. Walang sino mang makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala isa. Kundi ang Diyos ang magbibigay sa atin. Wala tayong, kasi hindi tayo perfecto. Sa mulat sa pulpa ay nagkasala tayo. Dahil ang ating ninuno, una, sila ang nagkasala. Minana natin. Okay, salamat po. So, ang Roma ay nagsasaad ng sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, bawat isa wala akong nasabi, ay, wala akong kasalanan. Pero sa kinagawian ng tao, kahit may kasalanan, hindi aamin. Kahit taktuhan mo na, hindi talaga aamin. Sabi ay wala akong kasalanan. Dahil yun ang mentality ng tao. Pero ang Diyos ang nakikita kung ano, may mali ka, may mali ako, tayo lahat. Dahil ang sabi niya, lahat ng tao. So walang sabi na hindi makasalanan. Kaso lang, hindi tayo marunong mag-accept ng ating kasalanan. Kahit na sabihin natin, aktuhan mo na, pag tatanggi ka pa talaga, ay, wala kang kasalanan, wala nga amin. Dahil yun ang mentality ng bawat tao. Ba? Pangalawa, dito tayo sa ano. Pangalawa, ano, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, bakit tayo ay yung physical natin nawawala? Dahil yun ang kabayaran natin. Pero ang pinagsisikapan natin ng bawat isa, kaya tayo nandito, ay ang ating spiritual. Spiritual na buhay. Yung physical natin mawawala yan. Pero ang spiritual, yun ang lalabanan natin. Yun ang pinagsisikapan natin na matuwid ang ating spiritual. Kasi ang physical natin, ang mawawala. Nawala. Nawawala tuloy. Okay, tuloy tayo. Andito na. Ayon sa Isaiah 23 sa Roma, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yung dalawa, buhay na walang hanggan at saka kamatayan na wala ring hanggan. Dalawa po yan. Bakit sasabi dalawa?
Dahil ang ating spiritual, ang ating espiritu, yun ang papunta. Pero yung ating physical ay mawawala. Ibabaon dito sa lupa. Kung saan tayo nanggaling, sa alikabok man tayo nanggaling, alikabok rin tayo babalik. Pero ngunit ang ating espiritu ay may hiwalay papunta sa langit. Diba? Dito, spiritual death. Tatlo ang ano dito eh. Spiritual death, physical death, at eternal death. Bakit? Ang spiritual death, dahil sa panahon ni Adan at saka si Eva, di ba sabi ng Panginoon, maraming mga halaman, maraming isang puno lang ang huwag niyong galawin. Pero ginalaw nila. Kaya nga yung kanilang spiritual, dahil nalitat sila sa Panginoon, hindi sila nakaano sa Panginoon dahil sinuway nila ang utos ng Panginoon. Kaysa isang utos, first utos sa kailan ng iba, kahit daw tayo nang galing. Ang nawawala sa kanila, hindi sila namamatay. Physically, hindi sila. Spiritual death ang kanilang kinamatay. Sa tao naman, dahil tayo ay nagmula sa kay Adan at kay Eva, physical death. Kaya ngayon sinasabi ko, yung katawan natin ay mawawala. Ngunit, ang pangatlo, dito sa eternal, ano sa Roma, walain natin sa Roma, physical death. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Tayo po yun. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Kaya dalawa yun. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Diba? Malinaw po? Maliwanag po yun. Lahat ay nagkasala. So walang exempted. Kahit lang sino pa ang tao kung sabi na ako ay malinis, wag, mali po yun. Walang malinis. Kahit na yung tubig, bakit pinipilter natin yung tubig? Malinaw pang paningin natin, di ba? Maliwanag yung sa tubig, pero pinipilter pa natin. Di ba? Ganun po yun. Ang buhay natin. Dito sa 12, ano po yun? Sa eternal death, yun ang medyo kaya na tayo ay nandito dahil doon sa eternal death. Sino ba ang gusto na makakaano sa bungangan ng bukan? Di ba wala? Kahit nga mainit yung panahon, tayo po ay nagpayong dahil mainit. How much more? Kung nandun sa naglalagablab na apoy. Di ba? Anong sabi dito sa Asingan Thessalonica 1:8 na may naglalagablab na apoy, paparusaan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Di ba? Dalawa po yun. Ang hindi sumusunod, di ba? Paparusahan ang hindi sumusunod. Ano sa 9? Magdurusa sila na walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakilan niyang kapangyarihan, mahiwalay. Kaya nga tayo po ay nandito dahil sinusunod natin ang utos ng Panginoon para tayo po ay makapamuhay ng matuwid. Di ba? Tayo po ay dahil mahirap po. Kaya nga tayo ay nagsumikap. Ayaw natin mapunta doon sa bunganga ng bulkan ng naglalagablab na apoy. Dahil nagpapayaw nga tayo eh. Ayaw natin ng mainit. Di ba? Pag naglakad tayo, tapos sa sobrang init, tumatago sa balat. How much more doon sa naglalagablab na apoy? Iyon ang pinagsikapan natin. Yung eternal life. Di ba? Eternal. Buhay na walang hanggan. Dahil dito, tatlong pamantayan ng ng Panginoon. Bakit nilagay po yun? Upang hindi natin kagawian na gumawa ng kasalanan upang hindi tayo sa naglalagablab na apoy. Yun ang pinagsisikapan natin. Ang bawat isa nagsumikap upang masunod natin yung
kautusan ng Panginoon na tayo ay sumunod sa kanyang mga utos, tayo ay maligtas. Dahil sinasabi dito, buhay na walang hanggan. Di ba? Dalawang kapahamakan yun. Yung naglalagablag na apoy at saka yung buhay na walang hanggan. Yun ang binabattle natin. Kaya tayo, ano ang inuutos ng Panginoon, ano ang sinasabi ng Panginoon, tayo po ay sumunod sa Kanya upang hindi tayo maagaw ng kaaway. Dahil ang pinag-iingatan natin na hindi tayo mapunta doon sa naglalagablag na apoy. Yun ang tayo ay nagsusumika, mga kapatid. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Ano dito sa eternal death pa rin, sa Mateo 25:41. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampo. Di ba? Huwag natin hintayin, nasasabihan tayo ng Panginoon, lumayo kayo sa harapan ko. Bakit sinasabi yun? Yung hindi nakakilala, hindi sumunod sa utos ng Panginoon, hindi kumilala na ang Panginoon natin ay siyang tagapagligtas. Sinasabi dito, mamamatay, hinahanda para sa dyablo. Yung hindi sumusunod, hindi kumilala sa Panginoon, ay kampul. Hindi akong nagsabi. Ang Biblia ang nagsabi, kampul ng dyablo. Yun ang maglating hintayin. Kaya lang tayo ay nagsusumikap, mga kapatid, upang hindi tayo matangay, hindi tayo mapagsabihan ng kampul ng dyablo. Yung hindi nakakilala sa Panginoon, na hindi kumilala, hindi sumunod, yun ang kampul ng dyablo. Yun ang sinasabi dito. Kaya nga tayo, magpasalamat tayo dahil hinamon tayo ng Panginoon. Hinugot tayo sa kaputikan, tayo hinamon ng Panginoon. Linilisan. Hindi po ang material natin na bagay, hindi po yung ating physical na bagay ang dinilisan ng Panginoon, kundi ang ating spiritual na buhay. Yun ang binihisan ng Panginoon. Magpasalamat ang bawat isa. Kaya nga tayo nandito. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil lininis niya tayo. Tayo ay nakakilala sa Panginoon, sumunod sa Panginoon, kasi yun ang kanyang utos na tayo ay maliligtas, bibigyan ng buhay na walang hanggan. Amin o ba? Okay, dito tayo sa pangatlo. Internal, mayroon pa pala. Mayroon pa sa so tuloy tayo sa Thessalonica, mayroon na. Sa Mateo, mayroon na po. Makalimutan na ako sa aking laptop. Okay. Mateo 25:46. Andyan ba? Itataboy ang mga ito sa kaparusahan, walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay papunta sa buhay na walang hanggan. Yun. Palakpakan natin ng Panginoon dahil buhay na walang hanggan na bibigay sa atin. Salamat sa Diyos dahil tayo bibigyan ng buhay na walang hanggan. Yun ang privilege ng Panginoon sa atin. Sa ating pagsunod sa Kanya, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos. Pangatlo, hindi natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan. Hallelujah. Hindi po natin kaya bayaran. Kahit anong gawin natin, hindi natin kaya bayaran ang ating kasalanan. Kahit anong yaman mo, sa'yo pa buong pera ng sanlibutan, hindi mo kaya bayaran ang iyong kasalanan. Mayaman ka man, mahirap, pantay-pantay, hindi mo kaya bayaran ang ating kasalanan. Diyos lang ang nagbabayad yan. Pasagpalakpakan natin dahil binayaran na ng Panginoon. Hallelujah! Oh, wala na tayo. Hindi na tayo pwede magbayad dahil wala tayong kakayanan magbayad kasi binayaran na ng Panginoon. Basahin po natin sa Efeso 2:11. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya
At ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. O, di ba? Maliwanag po, mga kapatid. Pinayanan tayo, tinubos tayo ng Panginoon. Dahil alam na ng Panginoon noon pa, noong unang mga panahon pa, hindi pa tayo tao, nagbayad ng Panginoon. Sinunod lang natin ngayon dahil, kumbaga, ang Old Testament, sinunod lang ng New Testament. Tayo po ang nakapaloob na sa New Testament na. Dahil noong unang panahon, Old Testament, yung mga unang panahon. Kaya na old. Tayo na ang new. So, binayaran tayo ng Panginoon sa kasalanan. Tinubos niya. Okay? Dito tayo sa 9. Hindi tubungan ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmalaki ang sino man. O tama? Di ba? Walang may pagmalaki. O, sabi ay, nagbayad na ako dahil uras-uras, nandun ako sa church. Uras-uras, dito ako. Araw-araw, nandun ako. Hindi po. Ang ano na ng panalangin natin, na tayo ay gabayan ng Panginoon, yun ang ating panuntunan, yun ang gabay para sa ating kaligtasan. Pero pagbayad ng utang, hindi tayo nakakapagbayad. Diyos ang nagbayad at nagtubos sa atin. Ang ginawa lang natin, ano ng Panginoon dito sa Bible, sa ating passage na binabasa? Pananampalataya. Pagsunod lang na yun ang ating gawa para sa Panginoon, para ikalulugod ng Panginoon. Ang pananampalataya. Yun lang ang sabi ng Panginoon. Pananampalataya. Kilalanin mo siya na siya ang tagapagligtas. Masaya na ang Panginoon doon. Kahit tayo, binibigyan na nga tayo ng ano. Paano binibigay sa atin? Masaya na nga tayo eh. Bigyan tayo ng bulaklak ng ating mahal. Napakasaya na sa ating puso. Ano diba? Peace offering kunyari. Kunyari, nagkagalit kayo, nag-away kayo, tapos binigyan ka ng rose. Peace offering. Napakasaya. Diba? How much mo lang ang Panginoon na tayo ay sumunod sa Kanya, nanampalatay, nanalangin sa Kanya, kinilala natin na siya tagapagligtas. Masaya kaya? Bilang isang magulang o ang ating mga anak nagkasala sa atin. Tapos, lumapit. Tingin ng kapatawaran. Di ba masaya tayo? Bilang ama. Masaya tayo sa ating mga anak na naging, sorry, ako'y nagkamali. Yun ang ano ng Panginoon. Kung anong nararamdaman natin, kung tayo ay masaya na ating mga anak ay naging ng sorry sa atin, masaya po tayo. Una-una, dahil yung anak mo marunong magsisi. Di ba? Napakasaya. Ano mas po ng Panginoon kung tayo ay nagsisi? Napakasaya ng Panginoon tayo lumapit, Lord, patawad. Ayun lang. Kahit yung word na yun, Lord, patawad, masaya ng Panginoon doon. Kahit wala ka ng karugtong, nagiging ka lang ng tawad, masaya ng Panginoon. Proceed po tayo sa pang-apat. Si Jesu Kristo ang nagbayad at nagtubos sa ating kasalanan. Unang Pedro 2:24. Sa kanyang pagkamatay sa cross, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kaloob ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo'y pinagaling. O? Di ba? Kaya nga tayo ay kumbaga namatay at nabuhay muli. We are called born again Christian. Dahil yung muna nating pagkatao na bilang tayo ay binago ng Panginoon dahil binabautismuhan ka, binago ka ng Panginoon. Lilinis ang ating nakaraan. Kaya nga tayo nagiging born again Christian. Hindi ka matatawag ng born again Christian kung ang ating mga ugali noon nananatili sa ngayon. How can you call born again Christian? Hindi ka matatawag ng born again. Eh ito nga, namamatay ang kasalanan, ngunit binuhay ng Panginoon. Dahil binago tayo. Palampakan po natin ng Diyos kung tayo ay nabago. Salamat sa Panginoon. Panglima, ito ang
Ito tayo sa panglima. Dahil si Jesucristo ang nagtubos sa atin, pasya mo na lang ang kanyang hinihintay. Mga kapatid, pasya na lang natin ang hinihintay ng Panginoon. Matagal na naghihintay ang Panginoon. Kaya nga tayo mag-stick sa ating isa, kundi kumayo tayo, kung may katabi tayo. Ako po, hindi ko mamanaman. Ako po ay, meron akong bumito. Dahil nung nandoon ako sa tapos may security, andyan sa Masbate, ako ay nagpa-counter na ng binibili. Sa daming nakapila, ay dito, malayo ako, tapos yung security, lumapit sa akin. Di, nag-usap-usap kami. Ngayon, pinanoy ko siya ng salita ng Panginoon sa akin. Sabi ko, pero hindi ko sa salita, hindi ko bilano yung anong verse. Pinano ko lang na yung bakit nangyari ang panahon, ganito. Kasi nakwento niya ang mga katiwalian. Kaya ako mahilig pa siya dyan sa mga sabi ko, oo nga, pero siguro ng Panginoon yun. Sabi niya, oo nga, siguro po yan. Dahil alam ng Panginoon, bakit natuklasan na. Unti-unti ko sinasabi, sabi ko, kaya na tayo, magbago na tayo kung tayo, ilaan na natin yung oras natin sa Panginoon, sabi ko sa kanya. Siya kaya nga kasi kuminsan wala akong oras, kuminsan nakapagsimba. Kung kahit paminsan, kung manalangin ka lang, okay na yun, sabi ko sa kanya. Pero mas maganda kung pumunta ka sa church. Sabi ko, mas maganda pumunta ka sa church. Natahati niya, sabi ko, ang pagpapaliwanag, ang pag-ano ng Word of God, kahit hindi mo pero payawan mo lang. Pag sumabay sa'yo yan na medyo interesado siya, ibig sabihin, may Holy Spirit na nagano sa kanya. Kaya ako natutuwa. Dahil habang kinukwentuhan ko siya, lumilingon doon sa supervisor, tumitingin. Tapos maya-maya, ganyan-ganyan siya. Ganyan-ganyan. Kunyari, mayroon Habang inano ko, sabi ko, may time, babalikan ko yun. Kakausapin ko ulit. Salamat sa Diyos dahil nung time na yun, parang hindi naman ako masyadong bukal mag-ano, pero parang nag-aan sa mo dahil sumasagot siya, oo nga po yan. Siguro na ng Panginoon yun. Pero hindi ko na siya tinanong kung ano ang kanyang pinagbibilangan. Salamat sa Diyos dahil may mga tao na nakakilala sa Panginoon. Although hindi pa fully, pero at least na-aware siya sa mga pangyayari at saka may puso siya na sumunod sa Panginoon. Okay, basahin po natin. Dahil dito. Sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Di ba? Lumapit. Yun ang ng Panginoon Kunti lang ang ng Panginoon, word ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Kasi yung nabibigatan. Di ba? Kaya nga tayo ay nagsumikap. Lagi tayo nandito, linggo-linggo. Tayo nananalangin araw-araw, pagising sa umaga. Dahil may kabigatan. Aminin man natin o hindi. Bawat isa sa atin may kabigatan sa ating puso. May mga saris, kanya-kanyang problema, kanya-kanyang pinagdadaanan. Ang lang dito, anong utos dito, anong sabi ng Panginoon sa binasa natin? Nahihirapan at lubhang nabibigatan. Medyo malalim na yun. Mabigat na yun, lubhang. Okay lang kung nabibigatan, lubhang. Ibig sabihin, matindi pinagdaanan. Ang lang ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. At saka bibigyan tayo ng kapahingahan. Okay? Ito ang aking mga katanungan. Anong pasya ang hinihintay niya? Ito. Pananampalataya. Yun ang hinihintay. Kung may pananampalataya tayo, di ba may pagsisisi? Di ba? Yun ang apat yan Hindi yan pwedeng ihiwalay. Na mananampalataya ka, pero hindi ka naman nagsisi, patay din yun ang pananampalataya mo. Siyempre, kung may pagsisi ka, ay may pagtanggap ka, may kasalanan ka. Anong pagsisisihan mo kung wala kang
Hindi mo tinatanggap na ikaw ay nagkasala. Di ba? At saka pang-apat, siyempre, pag may may pagtanggap ka, mayroon din pagsunod. Wala rin, hindi rin pwede na tumanggap ka lang, hindi mo sinunod. Hindi po yan pwede maghiwalay. Magkasama po yan. Yun yung tinatawag. Yun ang hinihintay. Hinihintay ng Panginoon. Pananampalataya. Ayon sa nabasa natin kanina, pananampalataya rin. Yun ang mga ng Panginoon. Nabasa natin sa mga talata natin. Binasa. Pananampalataya. Pag pananampalataya tayo, kampante ka, magaan sa puso mo. At saka nagsisisi ka kung ikaw ay nagkasala. Kaya ngayon, may sabi ng repentance. Papatawan, humingi ng kapatawaran. At pagtanggap at pagsunod sa utos ng Panginoon. Hindi po kung ano ang sinusunod natin, kundi utos ng Panginoon according to the Bible. Hindi tayo pwedeng magsarili ng ating kung hindi ang nasulat sa Biblia dahil mahalaga. Lahat ng ating pagkatao mula sa buong nandoon sa Biblia. Nakasulat. Ang ating, kaya sabi ng pagkapalaan nito, walang kapalaran. Diba? Ano ang pangako ng Diyos na pag nagpasya ka ng pananampalataya kay Hesus Kristo? Apat din po yun. Diba? Apat. Tatlo. Alam, diba? Father, Son, Holy Spirit. Diba? Andito rin sa natin, eternal life, hindi nahatulan at bibigyan ng banal na Espiritu. Eternal life sa Juan, sapagkat gayon man lamang na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po sa John 3:16. Buhay na walang yun tayo, kaya nga tayo nagsumikap dahil sa buhay na walang hanggan. Sino ba ang gusto na mapunta sa naglalagablab na apoy? Wala po. Yung nakakilala sa anak, nakakilala sa Panginoon. Pangalawa po, sa Roma 8:1, hindi ahatulan. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa kay Kristo. O hindi nahatulan. Dahil tayo ay nakapag-isa. Salamat sa Diyos dahil tayo ay nakipag-isa sa ating buhay na Diyos. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Hallelujah. Pangatlo, bibigyan ng banal na Espiritu. Sa Episo 1:13. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na makikinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na magdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak paghihirang sa inyo, sa atin po. Yun ang tatak na sa atin. Kaya saan tayo mapunta, kahit saan tayo mapunta, ano ang tatak? Bilang tayo. Di ba sasabihin na ako po ay born again Christian. Amen. Yun ang identity sa atin. Born again Christian. Kahit saan ka. Kahapon may ka-meeting ako sa Robinson. Siya po ay nagpakilala siya na sa Baptist, yung babae na yun. Si Jollibee Bacolod. Kilalang prominente mga apelyido dito sa Puerto. Sabi niya, kuya, ako po ay Sabadista. Ang akin naman, sabi ko, ako po ay isang born again Christian, Foursquare. Sabi niya, nagtakpo tayo kuya na may Diyos. Salamat. Dahil ang committee ko ay kapwa ang gagawa ng Panginoon. So, 5 katotohanan po na dapat mong malaman. I-recap lang natin ng kalagayan ng tao. Lahat ng tao ay may kasalanan.
Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pangatlo, hindi natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan. Pusin po tayo sa si Jesus Cristo ang nagbayad at nagtubos na ating kasalanan. Dahil si Jesus ang nagtubos sa ating, pasya mo na lang ang hinihintay. I hope na mga kapatid, mayroon tayong natutunan. Sa umagang ito, ang challenge ko lang, dahil sa ating mga binasa, huwag natin kaligtaan kung ano man ang ating pinag-aralan ngayon, sa ating pagdating sa bahay, ating i-review, makakukuha tayo ng aral kung ano ating pinag-aralan sa araw na ito, sa oras na ito, dahil ang katotohanan bilang isang tao, doon natin makikita ang ating buhay sa talata na ating binasa. Salamat sa Diyos na I hope mayroon tayong natutunan. Bago kung tapos, doon namin makulang ito panalangin po, Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, na ako'y ginabayan mo, Panginoon, na ikaw, Lord, naggabay, patubay sa akin, na binigyan mo ko, Panginoon, ng kalakasan. Binigyan mo ko, Panginoon, na wisdom at talinoan ay nagmumula sa ikaw, Panginoon. Salamat, Ama. Ito ay binabalik ko sa iyo, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen.